Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Namataan ng mga otoridad ang panibagong insidente ng pagtaas ng langis mula sa isang barkong tumagilid sa Maribeles, Bataan. Base sa ginawang drone aerial surveillance at shoreline assessment ng Philippine Coast Guard at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Bataan sa pampang ng Sitio Quiapo sa Barangay Biyaan, Maribeles, Bataan. Natuklasan na mayroong minimal oil sheens at mahinang amoy ng diesel sa paligid ng MV Mirola 1 kahapon July 31. Nagsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Customs kung smuggled ang langis ng MV Mirola 1. Samantala, patuloy na hinahanap naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang may-ari ng nasabing barko. Hataw Balita ngayon. Na-postpone ulit ang pagsasagawa ng siphoning sa langis ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi madali ang ginagawang sealing at capping operation sa mga valve dahil kailangang matiyak na walang tatagas kapag sinimulaan ang paghigop sa kargang langis. Less than 1 liter per hour na lamang umano ang tumatagas na langis mula sa nasabing barko. Nauna nang sinabi ng PCG na walang masyadong nakitang tagas ng langis sa aerial inspection sa bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Bataan, Cavite at maging sa Corregidora. Wala ring nakitang gaanong bakas ng langis sa ground zero. Sir, like what I've said, sir, no, very challenging, sir, yung ginagawa nila dito. At na-observe din naman po namin, number one, sir, yun nga po, because this is underwater operation. We do not rush, yun po yung sinasabi ni Commandant dito. Ang pagsisiling and capping is very critical para po ma-achieve natin during the course ng siphoning na wala pong lalabas or wala pong makakalusot na mga oil kapag kinakandak na po natin itong activity ito. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda ng mga otoridad na ilagay sa state of calamity ang probinsya ng Bataan dahil sa epekto ng oil spill mula sa motor tanker Terra Nova. Ayon kay Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Arvin Katipon, may nagsusulong na i-declare na ito sa lalawigan dahil sa mga nakitang resulta ng trahedya sa karagatan. Sa kasalukuyan, may higit 17,000 na mangingisda na ang naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Patuloy namang minomonitor ng Department of Health o DOH ang kalagayan ng kapaligiran sa nasabing lugar. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere, nakakita sila ng improvement sa sitwasyon dahil wala sila umanong nakukuhang reports ng mga illnesses na konektado sa nasabing insidente. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 bayan sa lalawigan ng Cavite bunsod ng kumalat na oil spill sa mga baybayin ng nabanggit na mga lugar. Sa Facebook post kahapon, July 31, ni Cavite Governor John Vic Remulla, sinabi nito na apektado na ng oil spill ang mga bayan ng Bacoor, Kawit, Nobeleta, Rosario, Tansa, Naik, Marugondon at Ternate. Bukod sa state of calamity, nagdeklara na rin ang Cavite Provincial Government ng no-catch zone sa lahat ng uri ng shellfish sa kanilang lugar. Kasama na rito mga tahong, alimasag, alimango at halaan. Sa video na ibinahagi ni Governor Remulla, makikitang patay na ang mga nahuling alimasag doon na hinihinalang dahil sa oil spill. Kaugnay nito, mamamahagi naman ng provincial government ng relief goods sa nasa 25,000 mga mangingisda na apektado ang kabuhayan bunsod ng tumagas na langis na umabot na hanggang sa Cavite. Hataw Balita ngayon. Inaasahang darating sa bansa ngayong weekend ang 7 miyembro ng Marine Environmental Protection Group ng US Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration upang tumulong sa oil spill response sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan.
Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, darating sa bansa ngayong weekend ang 7 miyembrong grupo mula sa Estados Unidos. Layunin umano ng grupo na tulungan ang kanilang hanay na magamit ang kanilang expertise sa kinokonduct na salvage operations ng mga otoridad sa bayan ng Limay. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi anya madali ang ginagawang sealing at capping operation sa mga valve dahil kailangang matiyak na walang tatagas kapag sinimula ng paghigop sa karga nitong langis. Hataw Balita ngayon. Inaasahang darating sa bansa ngayong weekend ang 7 miyembro ng Marine Environmental o naghain ng reklamo sa Department of Justice o DOJ kahapon, July 31, si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio at iba pang personalidad. Illegal drugs, smuggling at paglabag sa Anti-Graft and Practices Law ang isinampang reklamo ni Trillanes, gayon din kay dating Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faildon at ilang pang miyembro umano ng Davao Group. Nagugat ang reklamo sa issue ng nahuling 6.4 billion pesos na drugs shipment noong 2017. Ayon kay Trillanes, sina Pulong Duterte at Mans Carpio ang protektor ng illegal drug smuggler. Samantala, si dating BOC Commissioner Faildon naman ang umano'y facilitator o tumulong para maipuslit ang kontrabando sa bansa. Inasahan din na maghahain pa siya ng karagdagang reklamong plunder laban kay dating Pangulong Duterte at Senator Bongo sa mga susunod na araw. Hataw Balita ngayon. Pinaburan kahapon July 31 ng 22 senador ang panukalang suspindihin ang modernization program para sa Public Utility Vehicles o PUV. Inirekomenda ng mga senador ang suspensyon dahil nais umano nilang resolbahin muna ng Senado ang mga hinaing ng mga apektadong driver, grupo, unyon at kooperatiba kaugnay sa pagpapatupad ng nasabing programa. Buso nito, naglabas ang Senado ng resolusyon na layong pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng programa na ngayon ay tinatawag ng Public Transport Modernization Program o PTPM. Layo nito na matiyak na mas epesyente at mas eksklusibo o malawak ang mga detalye na nasasaklaw ng naturang programa. Nilagda nito ng 22 senador, bagaman sinabi ni Senator Robin Padilla na mayroon siyang reserbasyon habang hindi naman pumirma si Senator Risa Ontiveros. Ayon naman kay Senator J.B. Ejercito, magulo pa ang consolidation at rationalization ng routes maging ang mga supply na kinakailangan. Ang pinaka-key rito na nakikita ko, yung success of the POV modernization will depend on the financing, sa funding, sa financing scheme. Kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakamahal. Hindi kaya ng ordinary jeepney and operators yan. Binansagang money laundering operation ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Dumalos sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusement si dating Senate President Juan Ponce Enrile, ang kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ng Marcos Administration. Ang pagdinig ay kaugnay ng mga kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Kasama ni Enrile ang anak na si Attorney Katrina Ponce Enrile, ang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o ZESA, isang Special Economic Zone at Gaming Authority. Ang 100-year-old na veteran politician ang author ng Republic Act No. 7922 o Cagayan Special Economic Zone Act of 1995. Noong 2017, sa ilalim ng isang executive director ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tanging PAGCOR at 3 investment promotion agencies lang ang maaaring magbigay ng lisensya sa online gambling operations.
I agree with the President. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it? Manipis na oil sheen ang namataan ng Philippine Coast Guard sa bayan ng Limay, Bataan. Ibig sabihin, walang oil spill na nakararating pa sa kanila. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Coast Guard o PCG na wala silang nakitang oil spill maliban sa lugar malapit sa Ground Zero kung saan lumubog ang MTKR Terra Nova. Nilinaw ng ahensya na maayos at malinis ang dagat at walang dapat ipangamba ang publiko. From Manila going north, going to Bulacan, Pampanga River, dinaanan namin, then puntang Bataan. Then we went to the Ground Zero. Saan po kayo nakakita, sir, ng parang minimal? Doon sa Ground Zero itself. Pero yung katabing probinsya po ba, meron po ba? Wala. Wala kaming nakitang oil sheen or oil slicks. So kung mayroon mang reports na may mga naglandfall, yan yung mga nauna siguro. Everything is under control. Walang mga bagong slicks na nakita. Lahat ng dagat sa paligid ay malinis. Yung Hagonoy, tiningnan din namin, wala yung umiikot na post ng isang grupo. Wala kaming makitang ganon. Malinis yung Hagonoy. Bukod sa aerial survey, gumamit din ng barko upang pumalaot sa kinaroroonan ng MTKR Terra Nova. Sa kanilang obserbasyon, minimal o kaunti lang ang nakitang traces ng langis. Kasama ang ilang miyembro ng media, nagtungo ang PCG malapit sa ground kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Mula sa nasa 300 meters na layo mula sa pinaglubugan ng oil tanker, minimal ang oil sheen na nakita ng PCG. Sinama po natin yung ating mga kasamahan sa media para po makita nila ang extent ng current situation na nangyayari po ngayon sa Ground Zero. Nag-conduct din po tayo ng sea surface survey para ma-check po yung ating mga coastal areas in the province of Bataan. So kasama po natin sila, nag-ikot. Lumapit po tayo dun sa Ground Zero ng 700 meters up to 500 meters up to 300 meters. Actually sir, ang ating pong nakita doon, very minimal po yung oil sheen na nandun sa Ground Zero. Even at the distance of 700 meters up to 500 meters, unnoticeable po yung oil sheen. Nakakita lang po kami ng manipis na oil sheen sa area po ng 300 meters. Ayon sa PCG, hinihintay pa nilang makumpleto ang pagsiselyo ng mga bulb ng tangke bago simulan ang siphoning o paghigop sa langis. Kailangan umanong higupin ang nasa 300,000 liters ng langis para umangat ang MTKR Terra Nova. Target ng PCG na mahigop ang nasa 50 to 60,000 na langis kada araw. Wala pong mga oil sheen na present pa sa coastline ng Bataan. Sa ngayon sir, continuous pa rin po ang operation ng pagsisilaw ng source containment ng Salvor Company ng Harbor Star na kontrata nung lumubog na barko. Ongoing po sa pagsisil ng mga valves, and then right after that, the moment na masil yung mga valves, doon pa lang ma-determine if it's already clear na makapag-start ng siphoning. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakakapagtala ng mahigit 3,000 bagong miyembro ang Social Security System o SSS sa lalawigan ng Albay sa isinagawa nitong on-site registration sa Bicol Region. Pamunuan ng SSS tiniyak na mabibigyan ng benepisyo ang mga miyembro. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw
Balita ngayon. Mas pinaigting ng Social Security System o SSS ang region-wide on-site registration sa 6 na probinsya sa Kabikulan. Mula June 14 hanggang July 15, namabot na sa 3,297 new members sa sinagawang pagparehistro sa iba't ibang lugar sa Albay. Nasa kabuang 10,000 naman na mga residente mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon ang narehistro ng ahensya na bagong miyembro nito. Ang pinakahuling on-site registration ay sinagawa sa Kamalig Municipal Hall at Ligaw City Pavilion. Nilinaw naman ng pamuno ng SSS na hindi naman agad kwalipikado ang mga miyembro sa coverage ng mga benepisyo. Ang mga miyembro ng SSS na empleyado na nag-iibig magdagdag ng kanilang savings at malaking pensyon sa pagre-retiro, pwede magbayad ng bukod na contribution para sa My SSS Pension Booster. Nasa 500 piso ang minimum contribution para maka-avail naman ng additional lump sum pension bukod pa sa retirement benefit. Nagsagawa naman ng Stakeholders Forum ang SSS sa Legazpi City, Albay. Dito pinaliwanag ni SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasaet patungkol sa pension booster. Yung booster kasi, nagko-contribute kayo regular, di ba? Ito yung requirement by law. Ang pension booster ay voluntary. Halimbawa, may sobra kayong pera at gusto nyo lumaki yung pension nyo, pwede kayo mag-deposito, mag-membro ng pension booster para lumaki yung monthly pension nyo. Kasi parati nagre-reklamo sa akin na mas malaki daw ang GSIS. Ako po naging presidente ng GSIS. Ang hindi nyo alam, malaki ang pension ng GSIS kasi malaki ang kinocontribute nila. Ang mga miyembro naman na may nakuhang loan o pagkakautang sa ahensya na past due na, gaya ng calamity loan, ay bibigyan 5 taon para ito ay mabayaran. Emergency, calamity loan, housing loan, educational loan. Pagka may loan kay sa SSS at past due, pwede po kayong pupunta na lang sa SSS, i-restructure doon, tawag namin console loan, i-waive natin po ang penalty. Importante po ito, i-waive namin yung penalty. At yung balance po, babayaran nyo over 5 years para po lumiit lang yung binabayaran nyo. Tinatayang 20 bilyong piso ang halagang inilalaan ng ahensya sa taon ng benepisyo sa mga miyembro ng SSS. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umakyat na sa 17 ang bilang ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. May higit 10,000 baboy na tinamaan ng sakit ang sinailalim na rin sa culling operation. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Puspusan na ang ginagawang swine depopulation ng mga tauhan ng Municipal Agriculture Office, katuwang ang lokal na pamahalaan at mga tauhan ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF. At sa ngayon po, ongoing po ang depopulation ng mga affected ASF positive case dito sa San Jose. So, ngayon ay halos nasa 10,481 heads na ng baboy. Ang aming na-depopulate na pag-aari ito ng 1,262 hog raisers dito sa aming bayan ng San Jose. Ayon kay Municipal Agriculturist Romil Kalingasan, Incident Commander Head ng ICS, layunin ng nasabing hakbang na mapigila ang pagkalat ng virus sa mga kalapit barangay nito. Ang nakakalungkot, sa kabila ng aming pong depopulation ay tila ba parang na lang, kunin na lang namin yung mga suspected, yung may mga yung may mga signs and symptoms na. At hindi na para yung paglaganap kasi napakabilis. Pakabilis ng paglaganap ng virus. So talagang kahit sabihin natin sabayan ng depopulation, kahit na nga po lumampas kami doon sa 500 meter radius ay hindi pa po namin naagapan na makaliban ito o makapunta doon sa mga more than 500 meter radius. Kasi talagang napakabilis ng pagkalat ng virus. Dagdag pa ng nasabing opisyal, sa ngayon nasa ilalim ng red zone ang bayan ng San Jose at sa kasalukuyan din itong nasa state of calamity mula pa noong July 18.
Sa ngayon, nasa 17 barangay na ang apektado ng African Swine Fever o ASF virus sa bayan ng San Jose. Ang mga barangay na apektado ng ASF, Barangay Mapaya, Barangay Mangarin, Barangay Mabini, Barangay Labangan Poblasyon, Barangay Bayotbot, Barangay Bagong Sikat, Barangay Bubog, Barangay San Agustin, Barangay Sentral, Barangay La Corba, Barangay San Isidro, Barangay Magbay, Barangay Camburay, Barangay Morta, Barangay Batasan, Barangay San Roque, Barangay Pag-asa. Ito, yung pangatlong pagkakataon ay may tuturing na agad na outbreak kasi pagkakuha ng sample at pagkalabas ng resulta ay nagkasunod-sunod na po. In 2 weeks ay halos yung magkakatabing barangay na 13 dito sa malapit sa bayan ay nagpositive na po at patuloy po ang paglaganap hanggang sa kasalukuyan. Mahigpit namang ipinagbabawal ng Municipal Agriculture Office sa mga commercial farm na maglabas ng mga alagang baboy sa mga karatig bayan upang wag nang kumalat pa ang virus. Ang aming panawagan, makipagtulungan ang ating po mga may-ari ng baboy na suportahan yung depopulation program kasi talagang kung sila po ay hindi makikita, itatago o dili kaya ay imumove nila yung baboy tatali doon sa mga lugar na apektado, dadalhin doon sa mga hindi apektado ay patuloy itong lalaganap. Kaya nakikiusap kami na talagang makiisa at makipagtulungan sa pamahalaan. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Inako ng militar ng Israel ang pagkasawi ng pinaka-senior commander ng Hezbollah. Kasunod ito ng ginawang pagpapaulan ng airstrike sa Beirut noong Martes bilang ganti sa nakalipas na rocket attack. Itong humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Malakas na pagsabog at makapal na usok na nakita sa Beirut bandang alas 7:40 kagabi. Nasawi si Fuad Shukur. Ayon kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant, si Shukur ang pinakaimportanteng katulong ni Secretary General Hassan Nasrallah ng Hezbollah. Siya ang advisor para sa wartime operations at siya ding in charge sa nakalipas na atake sa Israel. Naiulat ding may 3 sibilyan at 2 bata na nasawi sa nangyaring atake sa timog ng Beirut. 74 na individual naman ang nasaktan. Wala namang agad na tugon ng Hezbollah matapos ang insidente at itinanggi ng grupo ang nakaraang rocket strike sa Druze village ng Majdal Shams. Hinimok naman ni United Nations Special Coordinator Jeanine Hennis-Plasschaert na maiwasan sana ang paglaki ng tensyon sa lugar at bagkus ay humanap ng diplomatic solutions. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang Canadian ang hinatulan ng pagkakulong sa United Kingdom dahil sa pagiging sangkot sa grupo ng terorista sa United Kingdom. Ito ang umahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita ngayon. Napatunayang nagkasala sa pakikipagsabuatan para magsagawa ng teroristang aktibidad ang isang Canadian citizen na si Khalid Hussein at hinatulan ito ng 5 taon ng pagkakabilanggo sa United Kingdom. Ayon sa otoridad, kabilang si Hussein sa pagsasanay sa paggawa ng mga pampasabog at pagsuporta sa mga ekstremistang grupo na Al-Muhajirun na nagsasagawa ng mga pagpatay at atake sa London. Tinanggap naman ng Canada ang hatol dahil naniniwala silang isang mahalagang hagbang ito sa paglaban ng terorismo. Ayon sa kanila, ito ay nagpapakita ng epektibong pagkikipagtulungan sa pagitan ng 2 bansa sa paglaban ng banta ng terorismo. Nakilala si Hussein bilang isang residente sa Edmonton, Canada at dating nagtatrabaho sa isang gas station. Ayon sa mga otoridad, hinihinala nila na simula pa noong 2019 ay kasabwat na ito sa nasabing organisasyon. Cres Pugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Nakikita ng kumpanyang McDonald's ang pagbaba ng kanilang sales kaya't pag-iisipan nilang muli ang kanilang pricing strategy. Nakita namang dahilan sa pagbaba ng sales ng nasabing kumpanya ang kawalang kakayahan ng mga tao na bumili sa fast food. Samantala sinasabing nagdulot ng mas mataas na presyo at pagkaunti ng oras ng mga empleyado ang pagtaas ng minimum wage sa industriya ng fast food. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Nakararanas ang kumpanyang McDonald's ng pagbaba ng benta, kaya't kanilang pinag-iisipang muli ang pricing strategy. Bunga ito ng pagbabago sa pag-uugali ng paggastos ng mga consumer kung saan mas nagiging maingat sila dahil sa inflation at iba pang mga pressure sa ekonomiya. Plano ng McDonald's na suriing mabuti ang kanilang pagpepresyo upang mas umangkop sa inaasahan ng mga customer at kondisyon sa merkado. Layunin ng kumpanya na makahanap ng balanse sa pagpapanatili ng kita at pag-aalok ng halaga sa mga customer lalo na habang nahaharap sila sa kompetisyon sa iba pang fast food chains at mga hamon sa ekonomiya. Natuklasan naman ang pagbaba ng sales ng McDonald's ay may kaugnayan sa mga malawakang problema sa ekonomiya, kasama ang pagtaas ng inflation at stagnant wages na nagpapababa ng disposable income ng maraming consumer. Dahil tumaas ang presyo ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, mas pinipili ng mga consumer na magtipid sa halip na gumasto sa pagkain sa labas, kasama na ang fast food. Ang trend na ito ay lubos na nakaapekto sa mga pamilya na mababa ang kita na mas nararamdaman ang kagipitan. Nakikita ng McDonald's ang malaking pagbaba ng food traffic at transactions kaya't kanilang nire-evaluate ang menu prices at offerings upang mas angkop sa pang-finansyal na sitwasyon ng mga customer. Kaya ang industriya ng fast food kasama ang McDonald's ay nag-a-adjust sa pagtaas ng minimum wages sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo at pagbabago sa estratehiya ng pagtatrabaho. Dahil tumaas ang labor costs, maraming fast food restaurants ang nagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Halimbawa, malaki ang itinaas ng presyo ng quarter pounder with cheese meal na nagpapakita ng pagtaas ng operational na gastos. Bukod dito, ilang restaurants ang nagbabawas ng oras ng mga empleyado o lumilipat sa mas automated systems upang mabawasan ang gastos. Ito ay isang mahalagang pagbabago sa kasalukuyang trend ng mas mataas na presyo sa fast food menus. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Mula sa latest image ng Himawari, inyong makikita, walang low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong ridge of high pressure area ay nakakapekto o umaabot sa Northern Luzon. Yung ridge of high pressure area, ito yung extension mismo ng high pressure area na kung saan magbibigay ito ng maganda ang panahon. Yung habagat naman ay hindi po umaabot sa ating bansa. Kaya nasa monsoon break po tayo. Itong ridge of high pressure area ay inaasahan po natin bukas ay patuloy pa rin iiral sa Northern Luzon. Samantalang itong habagat ay hindi pa rin aabot sa ating bansa. Kaya bukas, araw ng Biyernes, ang buong bansa ay makakaranas po patuloy din makakaranas ng fair weather kung saan makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero asahan pa rin natin ang mga isolated na mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ang araw sisikat mamaya pong 5:40 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:25 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Patuloy pang iniimbestigahan ng Regional Investigation and Detection Division ang 19 na police station commanders ng Davao City Police Stations. Ayon kay Davao City Police Acting Director Police Colonel Hansel Marantan, tinitingnan pa ng Philippine National Police ang bigat ng kasong kinakasangkutan ng mga ito. Gayunman, umaasa si Marantan na may ibabalik sila sa posisyon pagkatapos ng investigasyon. Ang batas hindi yan shotgun. Tinitignan yung gravity of participation, if you are the principal, or all that. There are things that is beyond my control. To date, it's beyond my control. Una nang sinabi ni Police Regional Office 11 Police Brigadier General Nicola Torre III na tinanggal ang 19 na pulis dahil sa umano'y discrepancies sa kanilang crime statistics. Pre-charge investigation. Pero hindi naman ibig sabihin na i-charge ka na, may kaso ka na, may pending case ka na. Hindi pa ganun. Wala pa tayo rin sa ganung level. Pagkatapos ng lahat ng ito, tingnan natin ang pwede natin gawing desisyon. Hataw Balita ngayon. Isang permit to carry firearms outside the President's Secretariat Satellite Hub ang inilunsad ng Philippine National Police sa Leyte kahapon, July 31, na pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbilla. Kauna-unahan sa bansa ang naturang satellite hub na layong mapabilis ang pagproseso ng mga firearms permit sa Region 8 at mga karatig rehiyon. Binuksan din ang Pro 8 Command Center na magsisilbing central hub ng Regional Police Operations ng PNP. Isa itong state-of-the-art facility na may unified communication sa iba't ibang government agencies, lalo na kapag may emergency at disaster. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Marbil sa mga pulis na dapat panatilihing maging professional at isuot ang uniforme na may tapang at dangal, magserbisyo ng maayos sa publiko. Nagmungkahing panuntunan ang isang global accounting body hinggil sa epekto ng climate change sa kalagayang pinansyal ng mga kumpanya. Inaasahang makatutulong ito upang makapagbigay linaw sa investors ukol sa mga kailangang gawin bilang tugon sa nasabing issue. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Nais ng International Accounting Standards Board o IASB na ipatupad ang mungkahing patnubay para sa listed companies na saklaw nito na may kinalaman sa epekto ng climate change sa kanilang financial statements. Nagsisimula na ang mga regulator na maglunsad ng sustainability disclosures para sa mga nakalistang kumpanya, ngunit ang mga ito ay nailalathala sa labas ng kanilang financial statement. Layo nitong mabigyan ng ideya ang investors tungkol sa epekto ng sustainability disclosures gaya ng net carbon emissions commitment at transition plan sa financial figures ng kumpanya, maging sa assets, liabilities, income at expenses nito. Nais naman malaman ng investors kung ang halaga ng kanilang mga asset ay mananatili sa hinaharap kahit na ito'y nasa lanta ng baha dulot ng climate change. Bukod dito, nagpahayag rin ng investors ng kanilang alalahanin na ang impormasyon tungkol sa climate change-related uncertainties sa kanilang financial statements ay hindi sapat o malinaw at hindi naaayon sa impormasyon na ibinigay o inilabas. Gayunpaman, ang mga oil and gas companies ay mayroon ng nakalakip na ulat ng epekto ng climate change sa kanilang financial statements. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Isasagawa ang Consular Outreach Mission sa San Diego, California sa August 17 to 18. Samantala, gaganapin naman ang Second Filipino International Students Convention sa Ottawa, Canada sa August 31. Itong humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ang Philippine Consulate General sa Los Angeles ng Consular Outreach Mission sa San Diego, California.
Gaganapin ito sa August 17 at 18 sa Otay Ranch Tower Center. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, dual citizenship, civil registry at consular notarization. Sa mga interesadong mag-avail ng mga serbisyong nabanggit ay mag-book lamang ng inyong appointment sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHLinLA. Naglabas naman ng holiday notice para sa buwan ng Agosto ang Philippine Embassy sa Korea. Sarado ang pasuguan sa August 15 bilang pagdiriwang ng Liberation Day at August 26 bilang pagdiriwang naman ng National Heroes Day. Ang mga confirmed appointments ng mga araw na ito ay maaaring mag-walk-in mula Linggo hanggang Huwebes at hindi na kinakailang mag-rebook. Makikita naman ang emergency hotline sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHInKorea. Iniimbitahan naman ng Filipino international students sa Ottawa, Canada at mga karatig lugar na dumalo sa 2nd Filipino International Students Convention. Gaganapin ito sa August 31 sa 1 hanggang 6 ng gabi sa Algonquin College, Building A, Room A154. Ilan sa mga pag-uusapan dito ay ang tungkol sa Canadian education at labor situation, settlements at integration services, students' rights and obligations at iba pa. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na makikita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PHInCanada. Samantala, nangangailangan naman ng Philippine Embassy sa Germany ng consular assistant at translator. Ilan sa mga qualifications para sa consular assistant ay dapat may German citizenship or residency, proficient sa English at German language, may strong organizational at multitasking abilities, at may high level of discretion, integrity at professionalism. Sa translator position naman ay kinakailangan din ng German citizenship or residency, may certification sa translation studies at may kaalaman sa content editing tools at translation software. Sa mga interesado mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume na may cover letter at photocopy ng inyong passport at police clearance sa info@philippine-embassy.de. Attention Administrative Officer. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At sa atin namang shout-out. Ayan, shout-out po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Mabuhay, Cabuyao City, Laguna. At ganun din sa kanilang diakono at si Brad Darwin Samson. Happy anniversary po at happy pasalamat po sa inyong lokal. Bert? Yun, siyempre, pagbati at shoutout naman kay Brad Ronnie and Sis Donna Aboy. At siyempre sa lahat ng mga kapatid dito sa lokal ng Amman, Jordan. Nandito sila, iba nasa tabi ko. At siyempre sa mga regular na tago-subaybay natin, si Apong Mading at si Daring Aida dyan sa Magalang, Pampanga, si Brad Bot and si Slet dyan sa Al-Ain, at siyempre sa aking mahal na asawa, si Tess, at sa aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew, at sa aking apo, si John and Ana Banana. Ayun, amigo. Ayun, shoutout dyan sa ating mga kapatid sa Amman, Jordan. At sa ating pong mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Ngayon sa Radyo Libertad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 40 na po tayo, mamayang alas 7 ng gabi Philippine Time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan sa namakiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong reliyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Marcos Kapitulo 13, talatang 32 hanggang 33. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulbong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Thursday morning, August 1, 2024, mula rito sa Amman, Jordan, ako si Bert Cerudo. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.